Magandang araw mga bata. Ang focus ng ating aralin sa araw na ito ay nakabubuo ng pahayag gamit ang langkapang pangungusap. Subukan nating pagsamahin ang dalawang kaisipang ito upang makabuo ng isang magandang pangungusap. Si Marco ay nagdala ng payong, umulan ng malakas. Kung pagsasamahin ang dalawang kaisipan, mabubuo natin ang si Marco ay nagdala ng payong dahil umulan ng malakas. Subukan nating pagsamahin ang dalawang kaisipang ito upang makabuo ng isa pang magandang pangungusap. Nagsikap si Ana sa pag-aaral. Nakuha niya ang mataas na marka. Kung pagsasamahin natin ang dalawang pangungusap na ito, maaari nating mabuo ang nagsikap si Ana sa pag-aaral kaya nakuha niya ang mataas na marka. Upang mapalalim pa natin ang ating kaalaman sa ating aralin, basahin natin ang maikling kwento na pinamagatang Ang Kumakatok sa Bintana. Gabi na nang magising si Leah dahil may narinig siyang kumakatok sa bintana, ngunit mag-isa lamang siya sa kanilang silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at nakita niya ang isang batang babae na nakatayo sa labas kahit malakas ang ulan. Tulungan mo ako dahil naiwan ako rito. Mahinang sabi ng bata. Binuksan ni Leah ang bintana, ngunit biglang nawala ang batang babae at naiwan lamang ang isang lumang puting laso. Kinabukasan, tinanong ni Leah ang kanyang lola tungkol sa laso at namutla ang matanda nang makita niya ito. Ayon sa matanda, ang laso ay pagmamay-ari ng nawawalang bata ng matagal ng panahon. Mula noon, hindi na muling narinig ni Leah ang katok sa bintana. Ngunit tuwing umuulan, kusang bumubukas ang kanyang bintana. Sagutan natin ang mga tanong mula sa ating nabasang teksto. Sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang narinig ni Leah nang siya ay magising? Sino ang nakita niya sa labas ng bintana? Ano ang sinabi ng kanyang lola tungkol sa puting laso? Basahin at suriin natin ang pangungusap na ito mula sa tekstong ating binasa. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at nakita niya ang isang batang babae na nakatayo sa labas kahit na umuulan. Ang pangungusap na ito ay tinatawag na langkapang pangungusap. Ang langkapang pangungusap ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Gumagamit ng pangatnig ang bawat sugnay upang pagdugtungin ang mga kaisipan. Halimbawa, dahil, sapagkat, upang, kapag, kung, habang, ng, kahit, at bagaman. Pag sinabi nating sugnay na makapag-iisa, ito ay pangkat na mga salita na may buong diwa o buong kaisipan at maaaring maging isang pangungusap kahit nag-iisa. Halimbawa, naglaro ang mga bata. Buo ang diwa nito kaya maaari itong maging pangungusap.
Samantala, kapag sinabi nating sugnay na di makapag-iisa, ito ay pangkat ng mga salita na may diwa ngunit hindi buo ang kaisipan at hindi maaaring maging pangungusap ng nag-iisa. Halimbawa, dahil umulan ng malakas. Hindi buo ang diwa nito, kaya tinawag itong sugnay na di makapag-iisa. Kailangan ito ng karugtong upang maging isang buong pangungusap. Balikan natin ang pangungusap mula sa tekstong binasa natin kanina. Kung hihimayin natin ito, ang sugnay na makapag-iisa sa pangungusap ay dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ang isa pang sugnay na makapag-iisa ay at nakita niya ang isang batang babae na nakatayo sa labas. Samantala, ang sugnay na di makapag-iisa sa pangungusap ay kahit na umuulan. Upang madali nating matukoy ang sugnay na makapag-iisa sa pangungusap, maaari nating hanapin ang mga palatandaang gaya ng kahit na ginamit bilang pangatnig sa pangungusap. Tukuyin natin ang mga sugnay na di makapag-iisa at sugnay na makapag-iisa sa langkapang pangungusap na ito. Naglinis ng bakuran si Marco at nagdilig ng mga halaman si Ana dahil darating ang kanilang mga bisita. Ang unang sugnay na makapag-iisa sa pangungusap ay naglinis ng bakuran si Marco. Ang ikalawang sugnay na makapag-iisa sa pangungusap ay at nagdilig ng mga halaman si Ana. Samantala, ang sugnay na di makapag-iisa sa pangungusap ay dahil darating ang kanilang mga bisita. Tandaan, ang langkapang pangungusap ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Sanayin ang iyong sarili. Buuin ang pangungusap gamit ang mga putol-putol na pahayag upang maging isang ganap na langkapang pangungusap. Upang tayahin ang iyong natutuhan sa araw na ito, sagutan ang mga sumusunod. Isulat ang LP kung langkapan ang pangungusap at HLP kung hindi.